makapaglingkod at makapagpuri, tayong pinalaya sa kaalipinan ni Kristong Hari. Sa ika-26 ng Nobyembre, alalahanin natin, ipagdarasal at pag-uukulan ng tulong ang mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya. Ito ang Red Wednesday. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng pulang damit sa pagsisimba. Turo ng simbahan, mayroong ibang daan, ang daan ng kabutihan. Sa gitna ng mga nagmamasid, may isang tao na hindi nakikiisa sa kanilang pag-uuyam. Ito ay ang mabuting magnanakaw. Ang iba ay inuyam ang Panginoon, subalit siya'y bumaling sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan, Jesus. Iisa lang ang kanyang hiningi sa Panginoon, isang magandang panalangin na dapat nating usalin araw-araw bilang daan sa kabanalan. Jesus, alalahanin mo ako. Marami ang ininsulto si Jesus, subalit kanyang inamin ang kanyang kasalanan kay Jesus. Maraming sumigaw, iligtas mo ang iyong sarili. Subalit siya'y nagmakaawa. Jesus, alalahanin mo ako. Mamaya po, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Maraming po salamat. Magsitayo sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang. Oh
Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo, Amen. ang pagkapada ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinako sa krus ang Kristong Hari ng sanlibutan para sa ating kaligtasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mo ang pag-isay ng tanan, idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo na walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, kinilala si David bilang hari ng lahat ng angkan ng Israel. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel. Sa pakikipagdigma, ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuan lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito maaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat yampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, tinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ni Jesus, nailigtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nailipat sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya
sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinakdal si Jesus bilang hari ng mga Hudyo, ngunit kinilala siya ng salaring pinarurusahang tulad niya bilang isang haring higit sa mga hari sa buhay na ito. Ang lahat po'y magsitayo. Pagpalaing dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa minamahal nating rektor at butihing kura paroko ng Pandiyosesis na Dambana at Parokya ni San Agustin de Baliwag, Reverendo Monsignor Narciso Sampana, Papal Chaplain at Bikaryo General ng ating Diocese ng Malolos, sa Bikaryo ng ating Parokya, Reverendo Padre Carlo Mendoza, sa ating Shrine Ministry, sa pangasiwa ni Cesar R.C. Baltasar, at gayon din sa sangguniang pastoral ng parokya ni San Agustin de Baliwag, Sister B.et Benavides at mga kasama, sa lahat ng mga lingkod laiko sa iba't ibang samahang pangsimbahan na narito ngayon,
sa lahat ng mga mananampalataya. Maligayang araw ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Kristo. Viva Cristo Rey! Palapakan po natin si Kristong Hari. Ngayon po ay Dies Domini, Dies Christi, araw ng Panginoon, araw ni Kristo. Kung mapapansin po ninyo sa kabila ng ating kagalakan, sa kabila ng maringal na pagdiriwang, mula sa saliw ng iba't ibang mga awiting pagsamba at pagpupuri kay Kristong Hari, at gayon din sa mga naganap na mga pagtatanod, pagbabantay sa banal na Santissimo Sacramento sa altar, ay ang ating ebanghelyo para sa araw na ito ng kanyang dakilang kapistahan bilang kanyang pagkahari ay tungkol sa kasaysayan, sa salaysayin ng naganap doon sa bundok ng Kalbaryo habang si Jesus ay nag-aagaw buhay na nakapayubay sa krus sa Kalbaryo. Nais ko pong bigyan ng diin sa ating pagninilay para sa taong ito ng Hubileo ng Pag-asa hinggil sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Sa panalangin eukaristiko bilang 4 ay binabanggit ng pari, ng obispo, ng kardinal, ng Santo Papa na siyang namumuno sa misa ay binabanggit sa panalangin eukaristiko bilang 4 at ngayon kanyang ipakikita kung hanggang saan niya kamahal ang kanyang mga alagad. Kanyang kinuha ang tinapay at sinabi niyang ito ang aking katawan. Kinuha niya ang saro na naglalaman ng alak at kanyang sinabing ito ang saro ng aking dugo. Ang pagpapakita at pagpapahayag ng kung hanggang saan tayo kamahal ng Diyos ay lalong higit na kanyang pinagpatibay kung papaano niyang ginanap, hindi lamang sa pagdampot ng tinapay at pagkuha ng saro ng may lamang alak, kundi hayagan niyang ipinakita ang tunay na paghahandog, ang tunay na pagbububo ng kanyang sarili sa pag-uunat ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa sa kanyang pagkapako sa krus sa Kalbaryo. Iti katangi-tanging pag-ibig at pagmamahal na ipinamala sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tunay ang kanyang mga ipinahayag, tunay ang kanyang isiniwala tungkol sa pagtuturo hinggil sa pag-ibig at pagmamahal. Sapagkat sabi mismo ng Panginoong Jesus, walang pag-ibig pa ang hihigit pa, kundi ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Kung mapapansin natin, matapos na maunawaan ng isa sa mga salarin na nakabayubay din sa krus sa Kalbaryo, nang sabihin niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Sa kanya, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Bakit ano ba ang paraiso? Hindi ba't ang paraiso ay tungtungan ng Panginoon dito sa daigdig? Ang paraiso ay kanyang binababaan upang ipahayag niya kung papaano niyang nilikha ang lahat na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito, na dahil sa pag-ibig at pagmamahal, kaya niya inilikha ang lahat. Wala nang maidadagdag para sa kanyang pagka-Diyos, lumikha man siya o hindi. Subalit sumusubo, nag-uumapaw ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kaya't nilikha at naglikha siya ng lahat. Lalo tigil sa lahat, ang pinaka-obra sa kanyang nilikha ay tayong tao na kanyang nilikhang, kanyang kalarawan at kawangis. Sa mga katwid, hindi sa isang iglap tayo nilalang ng Diyos, kundi nagbuhat sa puso ng Diyos kung bakit tayo ay narito sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya pag nakikita natin ang isa't isa, yaan ay hindi lamang salamin, kundi yaan ay mukha ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nga po ninyo ang inyong katabi. Tingnan po ninyo ang katabi ninyo sa mukha. Mukha po bang nandiyan
ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya po yun ang itinanong ko sa inyo, sapagkat kumisan hindi natin nakikita na ang ating kapwa ay mukha ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sapagkat kung makikita natin ang mukha ng Diyos sa isa't isa, walang pag-aalitan, walang pagkakanya-kanya, walang pagmamalabis, walang poot, walang galit, walang paghihinakita, walang pagsumpa. Mawawala ang hindi paggalang sa isa't isa. Wala yung hindi magiging masunurin sa isa't isa. Wala yung hindi matututong magmalasakit upang damihin ang damdamin ng kapwa. Sapagkat talos sa diwa at sa puso, iti katulad ko ang larawan, ang mukha ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, ang tunay na pinagaharian ni Kristong Hari ay hindi lamang yung makikita nating haring ating tutupdin at susundin ang kanyang ipinagagawa. Dahil sa takot, dahil sa pangamba na baka tayo'y kanyang parusahan kapag tayo'y hindi sumunod sa kanya. Na mayroong nakapataw na maaaring parusa sa anumang lisyang o kamaliang ating magagawa. Mga kapatid, ang hari na ating dinadakila ay hindi haring nakaupo sa ginintuang luklukan. Kung hindi, ang haring ating dinadakila ay nakaupo sa krus na sa kanya'y pinagpakuan. Ano ang krus? Ang krus ay tanda kung gaano kaibig at kamahal tayo ng Diyos. Ang krus ay tanda kung papaanong ang isang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos ay handang magbata ng hirap, ng sakit, ng pagtitiis, ng kalumbayanan, sapagkat nag-aahari sa Kanya ang higit na mabuti. At ano ito? Ang nauunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos na Kanyang sinusunod, na Kanyang sinusundan. Sapagkat sa kabila ng hirap at pagbabata, ng pagdurusa at pagpapakasakit, ay mayroong pagtatagumpay. Ang itinuturo sa atin ng Kristong Hari na ating dinadakila ngayon ay ang patungkol sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa na dumama at lumakad sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang kanyang mga kamay ay dumama ng iba't ibang loobin ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Hindi lamang ang kanyang dinama ay ang mga taong tumatanggap sa kanya, maging ang mga taliwas sa kanyang itinuturo at mga may galit at may mga puot sa kanya ay kanyang pinadamahan sa pamagitan ng kanyang kamay na mapaglingap ang kanyang pantay na pag-ibig at pagmamahal para sa lahat. Ang kanyang mga paa ay hindi nakatungtong sa almuhador para ito ay hindi madungisan o madumihan. Sa halip, ang kanyang mga paa ay naputikan. Ang kanyang mga paa ay naalibukan. Ang kanyang mga paa ay nakaranas na mapagod. Pero sa kabila noon, patuloy ang kanyang pagsusumigasig, patuloy ang kanyang paghahangad na ang lahat ay kanyang maratingan upang nang sa gayon ang kanyang ebanghelyo ng kanyang pag-ibig at pagmamahal ay kanyang maipababa at maiparamanas sa lahat ng uri ng tao at pagkataong meron ang tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang kanyang ulo ay hindi lumalakad ng nakatingala, kundi ang kanyang ulo ay nakatingin sa bawat taong kanyang nakakasalubong at nakakasalamuha. At dahil doon, nauunawaan ng haring ito kung anuman ang pinagdaraanan sa buhay ng kanyang mga nararanasang maraanan at makita sa lakbayin sa ibabaw ng daigdig na ito.
At dahil doon ay kanyang ipinamalas kung gaano niya kaibig at kamahal ang lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang itinuturo sa atin ng Kristong Hari na ating dinadakila, pinagpupugayan, sinasamba. Ang kanyang ipinakikita sa atin sa kanyang pag-iral, sa bawat buhay na dumarating sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sana mga kapatid, kung ang Diyos na tunay na hari ay hindi nakapagmalabis sa kanyang ginanap na pagiging hari, sana lahat tayong mga naglilingkod bilang kanyang katiwala sa ibabaw ng daigdig nito, sa iba't ibang antas ng gawain at gampanin na kanyang iniatas sa atin, huwag tayong magmalabis. Huwag nating ilagay ang ating sarili sa pedestal na mahirap abutin. Huwag nating ilagay ang ating kanya-kanyang sarili sa isang hiwalay na pakikipamuhay at pakikibagay, pakikisalo sa iba't ibang uri ng tao na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang gampanin, hindi upang maghari-harian. Ulitin ko po, lahat tayo ay mayroong gampanin sa ibabaw ng daigdig na ito, hindi para maghari-harian. Tayo ay may gampanin sa ibabaw ng daigdig na ito upang katawanin kung papaanong si Kristong Hari na puno ng pagpapakumbaba, ang haring lingkod-hari na nagbigay ng kanyang sarili para ang lahat ay maakay niya patungo sa paghahari ng kanyang amang nasa langit. Mga kapatid, magpasalamat tayo kay Kristong Hari sa pagtatapos ngayon ng kalendaryo ng Inang Simbahan, sapagkat napakaraming pinagdaanan ng ating mga pagninilay sa mga nagdaang mga araw at mga buwang nagdaan na panahon ng liturhiya ng taon ng kalendaryo ng Simbahan 2025. Ipinakita na sa atin bayan ng Diyos kung papaanong tayo pagharian niya. Walang maaaring makapanaig na maghari ng takot, pangamba sa buhay natin kung tayo may pananalig at pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo paghaharian ng kamatayan, ng kasawian at kabiguan kung ang Kanyang paghahari ang siyang nangingibabaw sa bawat isa sa atin. Kung dumating man sa atin ang pagkalugmok at pagkabagsak sa iba't ibang mga suliraning ating pinagdaanan sa mga nakaraang araw, buwan na bahagi ng kalendaryo ng Inang Simbahang ito, ipinakikita sa atin, kumapit lamang tayo sa kapangyarihan ni Kristong Hari. Walang magagawa sa atin ang bagyo, ang dindol, ang unos, ang dilubyo, o kung anumang uri ng dilubyo na dumarating sa buhay natin. Ang mahalaga, sumasamba, nananalig, at nagtitiwala tayo kay Kristong Hari. Maging katulad sana tayo ng isa sa nakabayubay sa krus sa Kalbaryo kung papaano niyang kinilala si Jesus. Jesus, sa iyong paghahari, kapag naghahari ka na, isama mo ako. At ang sasabihin sa atin din ni Jesus, kung tayo nagtataglay ng pananalig at pananampalataya sa Kanya bilang hari ng ating buhay, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Isang mabiyayang araw po ng Kristong Hari sa ating lahat. Viva Cristo Rey! Viva! Palapakan po natin ang Panginoon. Magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon namin at Hari, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, gaya ng mabuting magnanakaw at nananalangin. Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami upang maghari ang katarungan, katotohanan at katapatan. Tulad ng mga awit sa Salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon at Hari, nang may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Jesus, alalahanin mo kami at patawarin sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insersyon sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pagunlad, ang mga pamilyang politiko na napapanatili sa bayan sa kahirapan. Jesus, alalahanin mo kami at sagipin sa katiwalian. Aming Hari at Panginoon, ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, alalahanin mo kami at baguhin ang puso ng aming bayan. Panginoong Jesucristo, bigyan kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo at gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal na walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ang pinakamalakas ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bayan na puno ng katotohanan, katarungan at habag, na naghahari ay katotohanan, katarungan at katapatan. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ng Kristo, anak mo, na aming Panginoon na naghahari kasama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, niluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadalo mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sanlibutan. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong dakilang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay inihatian sa iyong kagandahan at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, unang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Agustin at Santa Monica na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakatipong bayan ng Diyos, awitin natin ang panalangin itinuro ni Jesus.
namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatayan tayo ng kapayapaan. Peace. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Miserere
announcements. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sa November 26, 2025, araw ng Miyerkules, ay gaganapin ang Red Wednesday bilang pakikibahagi sa gaganapin na pagdiriwang. Inaanyayahan ang bawat mananampalataya na magsuot ng pulang damit na tanda ng pakikiisa sa lahat ng mga nakararanas ng pag-uusig ng dahil sa pananampalataya. Ang banal na misa ay sa ganap na 5:30 ng hapon. Sa susunod na linggo ay magaganap ang pagbabasbas ng Advent Wreath o ang korona ng Adbyento. Hinihikayat pong magdala ang mga mananampalataya upang ito ay mapagbendisyonan. Mula November 29 hanggang December 7, 2025, magaganap ang nobena para sa kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria o Immaculada Concepcion. Ang pagdarasal ng Rosaryo at Novena ay 4:30 ng hapon, nasusundan ng banal na misa sa ganap na 5:30 ng hapon kapag araw ng Lunes hanggang Sabado. Kapag araw naman ng Linggo ay sa ganap na 3 ng hapon ang pagdarasal ng Rosaryo at Nobena at susundan ng banal na misa sa ganap na 4 ng hapon. Para po sa kumpletong detalye ng mga aktibidad at gawain dito sa ating dambana at parokya, maaari po ninyong bisitahin ang ating Shrine Facebook page, ang Batingaw. Maraming salamat po. Kami pong mga pari, Father Carlo, Father Francis at ako'y nagpapasalamat po sa SPPC Tibag, sa pangunan ni Sister Babes Geronimo. Napakaganda po ng kanilang inihanda. Napasalamatan yung mga tumulong. Pagkaganda-ganda ng altar of repose, yung mga bulaklak, pati mga handa. At napakaraming tao. Kagabi sa adoration at kanina sa prosesyon, napakaraming sumama. Salamat po ng marami sa all mandated organizations and ministries. Lahat na para nabati ang lahat. Ang Saber lalo na at Balibag Procession Assistance. Lahat na ito ay para sa ating Hari, Panginoon, tagapagligtas, nanangako ng buhay na walang hanggan. Sasamahan tayo ngayon, lagi, at hanggang sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kay sa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo bilang paghagawad namin ng pagbabasbas. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos Ama, ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip, sa pangamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang paghahari ng Jesucristo. Salamat sa Diyos. Christus
Nandyan po ang SPPs ng Tibag para po sa photo opportunity kasama po ang ating mga kaparian. Kung nandito pa po mga taga-SPPs ng Tibag,